Ang tunay na dahilan, bakit si Slater Yang ang sinisisi ngayon ng mga tao ng nangyaring baha sa Cebu? Yung Monte Razas de Cebu, isang luxury hillside development. Pagkatapos ng bagyong Tino, lumubog ang ilang barangay. Kaya ngayon, iniimbestigahan ng DENR at DPWH kung nasunod ba ang drainage, slope protection at environmental clearance. Ayon po sa DENR, layunin nito na magsagawa ng thorough and impartial review sa kontrobersyal na hillside development. Pero ito ang totoo, hindi lang isang kumpanya ang dapat managot. Kasi bago ka magpatayo ng ganitong laki, dadaan ka muna sa barangay, LGU, provincial government at national agencies. Lahat sila may papel, lahat sila dapat nagbabantay. Dito papasok yung tinatawag nating land use at zoning. Pag sinabi mong land use plan, yan yung blueprint kung paano gagamitin ang lupa. Kung saan pwedeng magtayo, saan bawal kasi flood prone o landslide area. Ang zoning ordinance naman, yan yung batas na nagpapatupad ng plano kung anong klase ng gusali ang pwedeng itayo sa bawat zone. Kaya kung may project na ganito sa bundok, dapat sinusunod lahat yan. Kasi kapag isa lang ang lumabag, kahit LGU, kahit developer, kahit approving agency, lahat tayo ang nagbabayad sa baha, sa peligro, sa buhay. Ang kalikasan kasi, hindi napapagod magpaalala. Kapag binago mo ang bundok, babalik yan sa atin bilang baha o landslide. Kaya hindi sapat ang permit lang. Dapat may tamang plano, monitoring, at coordination. Ang development na walang disiplina, disaster ang kasunod. Kaya ang issue kay Slater Yang ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa sistema, kung paano nagkakaisa o nagkakahiwa-hiwalay ang sangay ng gobyerno sa pagpapatupad ng land use at zoning. Hindi dapat nagtuturaan, dapat nagtutulungan. Kasi pag tama ang plano, ligtas ang tao. Let's build not just higher, but wiser. This is your nagmamahal, Konsehala Lara Ventura. Let's build smarter, plan better, and protect what protects us.